Pinoy Love Story Series. What was that, Dave? Paghihimutok ng babae. Ash, let me explain. Sinubukang hawakan ni Daven si Astrid pero umiwas ito. Tuloy-tuloy ang paglandas ng mga luha ko. Tinakpan ko ang aking bibig para hindi ako makalikha ng tunog. Kitang-kita ko sa mukha ni Daven ang pag-aalala sa kausap nito. Tell me that Ero is just kidding. Damn it. Tell me, you're not married. Sigaw nito habang umiiyak na din. Napahawak ako sa pendant ng suot kong kwentas. Ang wedding ring namin, pansin kong hindi suot ni Daven ang kanya. Hindi ako nag-abalang punasan ang mga umaagos na luha ko, kahit naghahalo na ito kasama ang sipon ko. Wala akong pakialam. I'm sorry. Yun lang ang tanging tugon nito. Yumakap bigla sa kanya ang babae. Tell me, you love me. You're going to annul your marriage with her, right? You love me, right? Pagmamakaawa nito, mas humigpit ang pagkakahawa ko sa wedding ring namin na para bang nakasalalay dito ang buhay ko. Gumanti ng yakap si Daven na nagpadurog sa puso ko. Of course, I love you. Malumanay nitong tugon. Napabitaw ako sa pagkakahawak sa wedding ring namin. That's it. It's over. It's game over. 3 taon na ang nakalipas nang ikasal kami dahil sa kagustuhan ng lolo niya. 3 years ago niligtas ko ang lolo niya nang makita ko ito sa gilid ng kalsada nang hihina. Saktong nag-aabang ako ng masasakyang jeep. Papasok sa eskwela ng tanghaling iyon. Tirik na tirik ang araw. Halos lahat ay ginagawang pamaypay ang dalang panyo o kaya ang kanilang payong pag nasa silong na. Imbis na sumakay sa kadarating lang na jeep, dali-dali akong tumawid sa highway at nilapitan ang nanghihinang matandang lalaki at pinainom ng baon kong tubig. Agad akong pumara ng taxi para agad siyang madala sa pinakamalapit na hospital. Hindi ako umalis sa hospital hanggang sa matapos ang mga doktor sa pagtingin sa matanda. Muntik na palang ma-heat stroke ang matanda, mabuti na lang daw at nadala ko agad sa hospital. Simula ng araw na iyon, nagbago na ang simple kong buhay. Naging komplikado na ito. Sinong mag-aakala na ang isang simpleng estudyanteng tulad ko sa isang hindi kalakihang pribadong universidad ay makakapag-asawa ng isang bilyonaryo? Isang gwapong bilyonaryo. Pero kung anong ikinagwapo niya, ganoon naman kasama ang ugali niya. Pinakasal kami ng lolo niya, which is ang matandang tinulungan ko. Noong una, hindi ako pumayag sa gusto ng matanda na magpakasal ako sa nag-iisang apo niya. Pero, napao na lang ako kaagad nang tanungin ako ulit ng matanda habang nakatitig sa apo niya, habang nasa isa kami eksklusibong restaurant. Alam niyo yung feeling na kusang bumubukas ang bibig mo. Unconsciously napao na pala ako sa kasal na alok ng matanda. Sinong hindi mapapa-oo kung ang long time crush ko lang naman ang gustong ipakasal sa akin. Pero hindi ako tanggap ng asawa ko nang dahil daw sa akin nasira ang buhay niya. One of the youngest billionaire in his generation, Daven Nicholas Wexler. Close sa $1 billion deal? Basa ko sa dyaryo na binabasa ng isang matanda habang nag-aabang din ng bus na masasakyan sa waiting shed pa uwi. Hindi na kasi jeep ang pwede kong sakyan patungo sa bahay ng asawa ko. Araw-araw 1 oras ang biyahe patungo sa exclusive village kung saan ako nakatira ngayon. Mula sa waiting shed sa tapat ng school namin. Mula sa gate ng village kung saan ako binababa ng bus ay kailangan kong maglakad papunta sa bahay. Nadadaanan ko muna ang 10 mansyon sa village bago ang mismong mansyon ng mga Wexler. Magandang gabi po, Mang Ernie. Bati ko sa isa sa mga gwardya na nagbabantay sa may gate. Asawa siya ng mayordoma sa bahay ni na Daven. Ikaw pala, Mindy. Magandang gabi din sa iyo. Ginabi ka na ata. Puna nito. Napangiti na lang ako dahil sa pamamaraan ng pagbanggit ni Mang Ernie sa pangalan ko.
Noon, palagi ko siyang tinatama sa pagbigkas ng pangalan ko, pero ngayon hindi na. Kaya nga po may tinapos lang po ako sa eskwela. Sige po, maiwan ko na kayo. Babalik na lang po ako dala ang hapunan niyo. Paalam ko sa kanya. Kaya bait mo talagang bata ka, sige mag-iingat ka. Pakisabi na lang sa asawa ko na mahal ko siya at huwag ka mo niya akong palaging mamiss. Biro pa nito. Opo, sasabihin ko po kay Nay Esther. Napatingala ako sa gate ng bahay ng asawa ko pagdating. Sa gate pa lang, malalaman mo nang hindi basta-basta ang mga nakatira dito. Kasalukuyang nasa Amerika ang lolo ng asawa ko kaya kaming dalawa lang ang nasa bahay kasama si Nanay Esther at dalawa pang kasambahay. Pagpasok ko dumiretso agad ako sa kusina. Nadatnan ko nagluluto doon si Nay Esther, ang mayordoma dito sa bahay. Ang asawa ni Mang Erning na isa sa mga gwardya ng village. Sinigang na hipon po ba yan? Tanong ko kay Nay Esther na hindi man lang naramdaman ang pagdating ko. Napatalon siya ng konti dahil sa gulat. Hindi iha, ikaw pala. Hala, maupo ka na at ipaghahanda kita ng makakain. Huwag na ho kayong mag-abala, kaya ko pong maghanda ng sarili kong pagkain. Sabay mano at masahe sa balikat niya. Pinapasabi po pala ni Mang Erning na mahal daw po niya kayo at huwag niyo daw siyang palaging mamiss. Palagi namang iyan ang sinasabi ng matandang yun Hala, kumain ka ng bata ka. Magpapalit lang po ako. Paalam ko, tsaka ako pumanik sa pangalawang palapag ng bahay kung nasaan ang kwartong tinutuluyan ko. Bago ako pumasok sa loob ng kwarto ko, hindi ko maiwasang tumingin sa katapat kong kwarto, ang kwarto ng asawa ko. Nagkibit balikat na lamang ako. Siguradong maaga na naman iyong uuwi, lalo na ngayon. Maagang uuwi kasi madaling araw na iyon umuuwi. Hay naku Mindy, dapat sanay ka na. Sa loob ng 3 taong paninirahan mo sa bahay na to, ni minsan ba, hindi umuwi ng hindi madaling araw yung asawa mo? Nagkibit balikat na lang ako at nagbihis na. Good evening, Mom. Bati ko sa kapapasok lang na customer dito sa cafe na pinagtatrabahuan ko. 8 p.m. hanggang 2:00 ng madaling araw ang chef ko. Araw-araw, kaya minsan, pagkagaling sa eskwela dito na ako dumediretso kung gahol na ako sa oras. Kahit bilyonaryo ang asawa ko, hindi ako umaasa sa kanya pagdating sa pera. Kahit na may binigay sa aking credit card, cheque ang lolo niya. Ayun, inaamag na ata sa drawer ko. Ayoko kasing isipin ng asawa ko na pera lang ang habol ko sa kanya. Kaya ako pumayag sa gusto ng lolo niya na magpakasal kami. Pero kahit ilang beses ko pang sabihin sa kanya iyon, mukhang pera pa rin ang tingin niya sa akin. Hindi niya alam na nagtatrabaho ako at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Wala naman siyang pakialam sa akin kahit na anong ginagawa at gagawin ko. Kinakausap lang niya ako na parang normal na mag-asawa tuwing nandito sa Pilipinas ang lolo niya. He always wear the husband mood mask whenever his grandfather is home. Nakikita niya ako tuwing suot niya ang maskara pero hindi tuwing parang akong isang bagay na palaging nandyan pero hindi napapansin. May pakialam ako sa kanya pero ayaw niyang pinapakialaman ko siya kaya tatahimik na lang ako at nagkukunwaring walang damdamin. Hindi alam ng pamilya ko sa probinsya na may asawa na ako. Mas mabuti nang wala silang alam dahil sa tingin ko, hindi naman magtatagal ang kung ano man ang meron kami ngayon ng asawa ko. Wala kaming kibuan pag nagkataong nasa bahay siya. Alam niyo yung feeling na hindi ka pinapansin ng taong gustong-gusto mong makuha ng atensyon. Tsaka sino ba naman ako para pansinin ang nag-iisang David Nicholas Wexler? I'm just his unwanted wife, Mindy Tailing Tadehe, or should I say Mrs. Mindy Tailing Tadehe Wexler. O kaya naman ay kung may importante siyang lakad kasama ang kaibigan niya. Hindi niya ako pinansin at naglakad na siya pababa ng hagdan. Sinundan ko siya ng tingin, naka-plain white t-shirt at cargo short siya. His usual get up pag wala siyang lakad. Wala siguro siyang lakad ngayon. May jet lag pa siguro siya. Kagagaling lang kasi niya sa Amerika dahil sa isang business deal na nakuha naman niya. Pumasok na ako sa kwarto ko. Naligo at nagbihis ng usual na pambahay ko.
which is ang mga maninipis na pajama at oversized t-shirt. Kahit na parehas kaming nasa bahay, buong araw kaming walang imikan. Buong maghapon lang siyang nanonood ng basketball sa TV. Fashion niya kasi ang maglaro ng basketball. Sa katunayan, siya ang MVP sa university nila noong nag-aaral pa siya. Isa iyon sa mga treats niya na nagustuhan ko sa kanya. Naalala ko pa noon, pikit mata akong bumili ng napakamahal na ticket para lang mapanood siyang maglaro sa loob ng school nila. May bayad kasi ang mga outsiders na gustong manood ng game. First year college ako noon. Siya naman ay graduating na. At sa tuwing nakakapunto siya, isa ako sa mga kababaihang kulang na lang maputol ang lalamunan sa kakasigaw. Habang buong maghapon siyang nakaupo sa sofa sa may sala habang nanonood ng TV. Ako naman ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Naglalapag din ako ng merienda niya sa center table na nasa harap niya. Tuwing ginagawa ko iyon, ni minsan hindi niya ako tinapunan ng tingin. Nagkikibit balikat na lang ako. Sanay na naman ako ang hindi niya pinapansin. Nothing new. Pagkalapag ko sa center table ng juice na tinimpla ko para sa kanya, napadako ang tingin ko sa umiilaw niyang cellphone na nakapatong din doon. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pangalan ng nag-text sa screen ng cellphone bago niya ito kunin sa mesa. Astrid. Ewan ko pero bigla akong nakaramdam ng kung ano pagkabasa ko sa pangalan ng babae. I mentally shake ng head para mawala kung ano man ang iniisip ko. Tsaka ko kinuha ang pinagkainan niya ng cake tsaka ako bumalik sa kusina. Kung noon na malayo kami sa isa't isa na parang langit at lupa ang pagitan namin, ganoon pa rin naman hanggang ngayon. Kahit na nasa nag-iisang bahay na kami, kahit na napakalapit na niya sa akin, feeling ko ang layo pa rin niya na kahit kailan at kahit anong gawin ko ay hindi ko siya maaabot. Lunes ng umaga, nag-aabang na ako ng bus na masasakyan papunta sa eskwela sa may waiting shed sa may gilid lang ng gate ng village. Habang nag-aabang ng masasakyan, biglang hinangin ang buhok ko dahil sa dumaang magarang sasakyan. Napangiti ako nang masulyapan ko ang taong nagmamaneho at siya ring nagmamay-ari ng mamahaling kotse. Buong akala ko hindi ko masisilayan ang gwapo niyang mukha bago man lang ako pumasok. Hindi kasi kami nagpang-abot kanina sa bahay. Second week pa lang ng pasukan pero ang hirap-hirap na ng mga pinapagawa ng mga gurang na yun. Reklamo ni Barry, sabay nguso. Isa sa maituturing kong pinakamatali kong kaibigan. Siya rin ang natatanging kilala kong gwapong bakla. He's gay, pero hindi siya nagdadamit ng pangbabae. Parang iyong mga paminta sa itsura, hindi mo aakalaing bakla siya pero pag gumalaw na siya, confirmed te. Bakla ka? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig pa sa yung alien, isumbong ka pa tapos madadamay pa kami. Sita sa kanya ni Sadie, my other friend. May pagkasosyal si Sadie kita sa mga mamahalin niyang gamit at sopistikada niyang kilos. Maraming nagkakagusto sa kanya pero siya iyong taong huyu. Sa mga lalaki nagkakagusto sa kanya. Both of them are from a rich family. Parehong may mga negosyo, kumpanya ang pamilya nila. Kaming tatlo ang magbabarkada sa school. The rest are enemies. Hindi naman sa kaaway talaga pero kasi lagi kaming tatlo ang pinag-iinitan. Lalo na ako. Lalong napanguso si Barry pero agad niyang tinikob ang nguso niya nang akmang hahampasin ito ni Sadie. E di magsumbong sila. Diyan naman sila magaling. Sabay irap pa nito. Nasa school cafeteria kami ngayon dahil vacant time namin. Malaki ang pasasalamat ko sa mga kaibigan ko dahil silang dalawa lang ang nakikipagkaibigan sa akin. Puro kasi mayayaman ang mga nag-aaral dito kasama na sina Barry at Sadie. Noong unang taon ko dito sa school, ni isa walang gustong makipagkaibigan sa akin. Sa kadahilanang mahirap lang ako. Nakapasok ako sa school na ito dahil nakakuha ko ng scholarship pagkatapos kong ma-perfect ang entrance exam. Anyway, balita ko nakauwi na ang baby Davin ko galing Amerika. Look! Malanding saad ni Barry sabay pakita sa amin ng cellphone niya na may picture ni Davin na papalabas ng airport. Ang gwapo niya sa suot niyang casual wear sa picture. Kahit ano namang isuot niya, hindi naman nababawasan ang kagwapuhan niya.
Kaya hindi na ako magtataka na maraming babae at binabae ang nagkakagusto sa kanya. Isa na doon si Barry. Curious lang ako kung bakit hanggang ngayon ay single pa din siya. Nagtatakang tanong ni Sadie sabay inom ng canned soft drinks. Nagtataka ka pa syempre dahil hindi niya pa ako nakikita. Confident na sagot naman ni Barry. Sumama naman ang timpla ng mukha ni Sadie dahil sa naging sagot ni Barry. Magtigil ka bakla. Kung si Mindy ay baka maniwala pa ako. Sabay tapik niya sa akin. I smiled awkwardly. Hindi alam ng mga kaibigan ko na may asawa na ako at si David Nicholas Wixler pa. Tsaka ayoko kasing ipaalam ni David ang tungkol sa kasal namin sa publiko. Technically, hindi lang ako unwanted wife. Secret wife din ako. Nabibilang lang sa daliri sa kamay ang nakakaalam sa kasal namin. Kaming dalawang kasambahay sa bahay, sina Nay Esther at Mang Ernie, ang kaibigan ni David na si Aero at ang lolo niya. Para hindi masita ng mga kaibigan at mga katrabaho ko ang wedding ring namin, may nabuti kong gawing pendant na lang ito ng aking necklace. Nang sa ganun ay suot ko pa rin ito. Yung kay David, hindi ko alam. Ni minsan kasi hindi ko pa nakitang suot niya ito. Hindi ko nga alam kung may balak pa siyang suotin ito. Pag sinuot niya kasi ito, iisa lang ang ibig sabihin noon. Natanggap na niyang may asawa na siya, na parte na ako ng buhay niya. Pero mukhang imposible na iyong mangyari dahil sa tingin ko, tama na ang nakalipas na 3 taon para ma-realize niya kung tanggap ba niya ako sa buhay niya o hindi. At sa pinapakita niya ngayon, alam ko na ang sagot. Kahit hindi ko na siya tanungin, alam ko na ang sagot. I smile bitterly. His action says it all. Tsaka kung tanungin ko man siya at sa mga labi niya mismo manggagaling ang mga salitang paniguradong mang-iiwan ng sugat sa aking puso, baka hindi ko kayanin, masyado ako masasaktan. Alam ko na sa sarili ko na hindi ako tanggap ng asawa ko. Ayoko nang umasa dahil masasaktan lang ako lalo. Balak katang tumandang dalaga ng kaibigan natin eh. Bumaling sa akin ang tingin ni Barry. Nakaupo kasi siya sa katapat kong upuan. Anong petsa na, Mindy, may balak ka pa bang magka-love life? Napasimangot ako. Makaanong petsa ka naman eh. 21 pa lang naman ako. 18 ako noon nang ikasal kami. I was young but never did I regret my decision to marry him. Cause I know in that very moment that I love him. That very moment is one of my happiest moment in my life. And I admit, I was selfish back then. Cause I know in that very moment that he doesn't even like me. He can't say no to his grandfather. I should be the one who backed down pero pinili ko ang sariling kaligayahan kapalit ng sa kanya. I kinda thought that I deserve his hostility towards me. Yun na nga eh. 21 ka na pero in PSB ka pa rin. Ay oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Kinukuha pala sa akin ni Papa Enoch ang cellphone number mo. Sabi ko sa kanya na sa'yo dapat kunin. Tudyo ni Barry. Sinong Enoch? Yung captain ng basketball team ng school? Tanong ni Sadie. Malamang, siya lang naman ang may pangalang Enoch dito sa school. Sarcastikong sagot ni Barry. Hindi na nakatiis si Sadie kaya binato niya ng kinakain niyang fries si Barry. Aba malay ko ba kung dito sa loob ng campus o sa labas? Tigil-tigilan mo akong bakla ka at baka kusang kumilos sa mga kamay ko at maisend ko sa tatay mo ang picture mo habang nakasuot ng gown at corona. Banta ni Sadie. Subukan mo lang at nang makalbo ko iyang 5 kilo mong kilay. Ganti naman ni Barry. Hinayaan kong magbangayan silang dalawa. Tsaka isa pa sanay na ako, walang araw na hindi sila nagbabangayan. Hindi sinasadyang napatingin ako sa isang mesa na hindi kalayuan sa amin. Nahuli kong nakatingin sa pwesto namin si Enoch. Kasama niya ang mga katim niya sa basketball. Nakaupo sila sa reserve table na para talaga sa kanilang basketball players. Imbis na umiwas siya ng tingin dahil nahuli ko siya nakatingin, mas lalo pa niya akong tinitigan. Tsaka siya ngumiti. Sumangkit ulit ang mga mata niya at lumabas ang mga dimples niya tsaka siya kumaway. Nginitian ko siya ng tipid tsaka ako umiwas ng tingin.
Ang bastos naman kasi kung hindi ko siya papansinin. Sinundot ako ni Sally sa tagiliran ko sabay uwi niya. Malandi ka? Akala mo makakaligtas sa amin ang pagkaway at pagngiti sa'yo ni Fafa Enoch? Malay mo, siya na ang hinihintay mong the one. Ay, kinikilig ako. May hand gesture pa na sabi ni Barry. Hindi ko nalang pinansin ang panunodyo nila sa akin at pinagpatuloy ang pagkain. Sa nakalipas na mga linggo, napapansin ko na palaging abala si Daven sa kanyang cellphone tuwing nasa bahay lang siya, ni hindi na nga niya mabitiwan ito. Pati sa pagkainan, napabuntong hininga na lang ako habang naghihintay ng aasikasuhing customer. May problema ba, Ate Mindy? Napalingon ako sa katrabaho kong nasa cashier area sa Hayrel. Umiling ako sa kanya at tipid ng umiti. Pagod lang ako. Pagdadahilan ko, gusto mo bang ipagpaalam kita kay boss? Mukhang inaantok ka na, ate. Nag-aalalang tura nito. Napakabait talaga ng batang ito. Ang alam ko, mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya kahit nahihirapan na ako sa sitwasyon ko, hindi pa rin ako sumusuko dahil alam kong may mas malala pa ang problema kaysa sa akin. Naku, wag na. Tsaka malapit nang matapos ang shift natin. Parehas kasi kami ng chef na hanggang 2:00 ng madaling araw. Magsabi ka lang, ate, kung masama ang pakiramdam mo. Bilim pa niya. Tumango na lang ako sa kanya tsaka ako napatingin sa may pintuan. Tumunog kasi ang maliit na bell nito sa may itaas. Indikasyon na may dumating na customer. Dali-dali akong lumapit sa pintuan para bumate. Server kasi ako dito sa cafe.com. Pero bigla na lang nawala ang ngiti sa mga labi ko at bahagyang nanlaki ang mga mata ko pagkakita sa lalaking dumating. Agad din akong nakabawi. Binalik ko ang ngiti sa aking mga labi kahit na hindi niya pa ako nakikita dahil busy siya sa kaka-cellphone. At kagaya ng naging reaksyon ko kanina, ganoon din siya nang napatingin sa akin. Mindy? Paano nagtatrabaho ka dito? Napansin niya ang suot kong apron at name tag. Medyo napataas ang kanyang boses dahil na rin siguro sa pagkabigla pagkakita sa akin. Madaling araw na kasi kaya sinong mag-aakala na wala ako sa bahay at nandito sa isang cafe nagtatrabaho. Tumango ako bilang sagot. Teka, alam ba to ng asawa mo? Tanong niya. Napatingin ako sa paligid namin. Wala kasing may alam na dito sa pinagtatrabahuan ko na may asawa na ako. Buti na lang may kanya-kanyang ginagawa ang mga katrabaho ko at ang ibang mga customer. Maupo po muna kayo, sir. Magalang kong tugon sa kanya. Nagkunwari akong hindi ko narinig ang tanong niya. Hindi nakataka sa akin ang pagtaas ng isang kilay niya dahil sa pagtawag ko sa kanya ng sir. Pero sumunod naman siya sa akin sa isang pangdalawahang upuan sa may gilid. In front of me now is one of my husband's friend and business partner, Ero Griffith. Sit down, Mindy. Maotoridad niyang turan. Napailing ako. Hindi pwede, oras ng trabaho ko ngayon. Mahina kong tugon sa kanya. Inabutan ko siya ng menu pero hindi niya inabot kaya nilapag ko na lang ito sa tapat niya sa mesa. Ito po ang bestseller namin. Sabay turo ko sa bestseller namin sa may menu pero hindi niya ulit ako pinansin. Seriously, alam ba to ni Daven? Matiim niya akong tinignan. Napabuntong hininga ako tsaka ako umili. Ano pong order niyo, sir? Nilabas ko ang maliit na notebook kung saan ko sinusulat ang mga order ng mga customer at saka ballpen. Oh fine, 1 order of this. Sabay turo niya sa menu nang hindi man lang tinignan ito. And black coffee. Just a minute, sir. Yumuko ako tsaka ako tumagilid. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng cafe dito pa talaga siya napunta? Sana lang huwag niyang sabihin kay Daven ang tungkol sa trabaho ko. Kailangan na kailangan ko ang trabahong ito. Pagkatapos ng chef ko, agad akong nagpalit ng damit sa may locker room. Kasabay si Hayrel. Ate, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong niya na sinagot ko naman ng tango. Pero kasi namumutla ka. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Alok pa nito.
Nginitian ko siya at bahagyang ginulo ang buhok niya. Huwag mo na akong alalahanin, tsaka isa pa, magkaiba ang daan natin pauwi. Napanguso ang nasa harap ko. Nag-aalala lang naman ako, baka mamaya niyan, bigla ka na lang himatayin sa daan. Tama, baka himatayin ako sa nerbiyos pag nalaman ni David na nagtatrabaho ako. Sana lang talaga hindi mabanggit sa kanya ni Aero. Siguradong aawayan na naman ako ng asawa ko at pagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Palagi naman kakausapin lang niya ako tuwing papagalitan niya ako pag may ginawa akong mali. Ang mabuti padalian mo na at nang makauwi ka na. Kung ano-anong naiisip mo, itulog mo na lang yan. Tsaka may pasok ka pa mamaya. Tumango ito habang nakanguso. Ang ganda talaga ng batang ito. Mabait pa. Sana naging kapatid ko na lang siya. Ay, namimiss ko na ang pamilya ko sa probinsya. Muntik na akong napatili nang biglang may humatak sa akin. Teka, anong ginagawa nito sa labas ng shop? Ang buong akala ko ay umuwi na ito kanina pag alis nito kanina sa shop. Let's talk. He demanded at alam kong wala akong magagawa kundi ang sumunod. Nakatungo lang ako habang pinapaliwanag ang lahat sa lalaking katabi ko. Dinala niya ako sa pinakamalapit na parke sa may shop. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Tsaka isa pa hindi lingid sa kaalaman ng kaibigan ni David na mailap kami sa isa't isa. Hindi iyon lingid sa kaalaman ng mga nakakaalam ng tungkol sa kasal namin. Pwera lang ang lolo niya. Siguradong magagalit si David pag nalaman niya to. Anito, Aero please, huwag mo naman sanang sabihin to kay David. Please? Pagsusumamo ko. Malapit ako sa mga kaibigan at lolo ng asawa ko. Kaya alam kong hindi sasabihin ni Aero kay David ang tungkol sa nalaman niya. Malalim itong napabuntong hininga tsaka tumayo. Malapit na mag-aalas 3, ihahatid na kita sa inyo. Napangiti ako. Hindi man siya tumugon sa sinabi ko na sana huwag na niyang sabihin kay David, alam kong hindi niya ito sasabihin. Sa susunod na mapadaan ka sa coffee shop, ililibre kita. Nginitian ko siya. Is that a bribe? Natatawang tanong niya. Napahawak naman ako sa baba ko na parang nag-iisip. Parang ganun na nga. Tsaka ako natawa ng mahina. Alright, I kept that in my mind. Aero, thank you ha. The best ka talaga. Nag-thumbs up pa ako sa kanya. Ewan ko sa'yo. Tara na. Iginayan niya na ako sa kotse niya. Salamat sa paghatid. Pasasalamat ko kay Aero paghatid niya sa akin sa tapat ng bahay. Nandito rin kasi sa village ang bahay nila. Sinanyasan lang niya kung pumasok na. Kinuha ko sa bulsa ng pants ko ang aking spare key at walang ingay kong binuksan ang pintuan at pumasok. Pagkatapos kong uminom ng tubig sa kusina, umakyat na ako sa aking kwarto. Nag-half bath bago natulog. Sunday, nadatnan kong mag-isa si David sa dining area kumakain. Pumasok ako sa kusina para batiin sana si Nanay Esther ng magandang umaga. Pero hindi ko siya nadatnan. Namalengke siguro. Nagkibit balikat na lang ako tsaka bumalik sa dining area kung nasan si David. Napansin kong wala nang lamang tubig ang baso niya kaya agad akong kumuha ng isang pitchal ng tubig para lagyan ito. Lumapit ako sa kanya sa tabi niya at nararamdaman ko na naman na parang may kung ano sa tiyan ko. Lagi ko na lang itong nararamdaman sa tuwing magkalapit kami. Siya kaya, ano kayang nararamdaman niya sa tuwing magkalapit kami? I want an annulment, he said in cold voice. Am I hallucinating? Did he just say that he wanted an annulment? Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko. Biglang tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Binalingan ko ng tingin ang pinanggagalingan ng salitang iyon. Patuloy pa rin ito sa pagkain niya, na parang wala lang sa kanya ang katagang binitawan niya, na parang hindi siya nakasakit ng damdamin. It's like throwing some daggers to someone. Like it's nothing kahit na maubusan ito ng dugo hanggang sa mamatay. Pagkalipas ng 3 taon naming pagsasama, ito na ata ang pinakamasakit sa lahat ng sinabi niya sa akin. Sit down, let's talk about it. Binaba niya ang hawak niyang kubyertos, tsaka kinuha ang table napkin at pinunasan ang bibig niya bago niya ako tinignan sa mata.
Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung ano bang klaseng emosyon ang pinapakita ng mga mata dahil agad siyang umiwas ng tingin bago tumikhim. Tila may sariling pag-iisip ang aking mga paa at kusang lumapit sa upuan upang makaupo. O baka naman naramdaman ng mga paa ko na anumang oras ay bibigay na ako. Kaya kusa na itong gumalaw papalapit sa upuan. Hindi ako umimik o sadyang hindi ako makaimek dahil sa gulat at sakit. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo papanik sa kwarto ko at doon magkulong at umiyak hanggang humupa ang sakit na nararamdaman ko. Let's put an end on this. Listen, I don't want to cage myself from this loveless marriage. Loveless marriage? Oo nga pala, ako lang pala ang nagmamahal sa aming dalawa. One-sided love lang pala ang lahat ng ito. Mahal ko siya pero hindi niya ako mahal. Hindi ako umimik. Hinihintay ang mga salitang bibitawan pa niya. Yung mga salitang siguradong mag-iiwan ng malalim na sugat sa puso ko. I feel stupid. Don't worry about Lolo. In the right time, I'll make him understand. I'll be the one who's going to talk to him about this. Inilapag niya sa harap ko ang envelope na hindi ko man lang napansin kanina. Just sign this and this loveless marriage will end. Then you're free to do whatever you want. Napatungo ako nang dahil sa nakatakas na isang butel ng luha sa mga mata ko. Ang sakit. Huminga ako ng malalim tsaka ako nag-angkat ng tingin sa kanya. Wala ba akong puwang sa puso mo kahit konti lang? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Ano ba ako sa'yo? Pilit kong hindi mautal habang nagsasalita at nagpapasalamat ako dahil nagawa ko. Asking someone who love who you are to them makes me little. Hindi ko alam na kaya ko palang tanungin sa kanya ang mga iyon. Dahil sa nakalipas na mga taon, takot akong magtanong sa kanya. Dahil paniguradong hindi aayon sa akin ang sagot niya. Pero ngayon, alam kong hindi aayon sa akin ang sagot niya. It's obvious. But somehow, taking the rest makes my mind won't ask me whatever as if. No, I never love you and I will never be in love with you. Aniya na siyang lalong nagpasikip ng damdamin ko. And for me, you are just the fake girl who ruined my life. Just gave me the papers after you signed it. Malamig niyang tugon tsaka tumayo. Just the freak girl who ruined his life? Natuod ako sa kinauupuan ko nang mapansin kong papalabas na siya sa kusina. Dali-dali akong tumayo at hinabol siya. Sandali. Hinawakan ko ang braso niya para pigilan siyang umalis. Hindi nakatakas sa akin ang kuryenteng dumaloy sa kamay ko pagkahawak ko sa kanya. May gusto akong hilingin. Napatingin siya sa kamay kong nakahawak sa kanya kaya agad ko siyang binitawan. Napatungo ako at pinagsiklop ko ang mga kamay. Bigla kasing nanginig ang mga ito. Napabuntong hininga siya at kanya ako hinarap. Fine. What do you want? Money? Jewelries? Signature bags? A car? Perhaps a house? Name it, and I'll give it to you. So you will sign the papers. After all, I knew from the very beginning that you're nothing but a gold digger. Marahas akong umiling at tinignan siya sa mga mata. Habang nakatitig ako sa mga mata niyang walang kaimo-emosyon, may nakatakas na isang butel ng luha sa mga mata ko. 3 months. Sabi ko sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. Nabalot ng pagtataka ang gwapo niyang mukha. Just give me 3 months to prove to you that I am worth your love. Pag hindi mo pa rin ako mahal pagkalipas ng 3 buwan, then I'll quit. Bumukol ang dila niya sa kanyang pisngi. Indikasyon na nagpipigil ito. 3 years is already enough. Don't you think? You're just torturing yourself by asking to stay here. Why can't you just quit now and leave? Because I know that my feelings for you is worth fighting, so please. After 3 months, I live without your knowledge, and if I didn't make you love me, I'll do whatever you want. Just let me stay for 3 months. Pagpupumilit ko. No, what if? Never regret taking a rest. Na baka sakaling. Hindi pa kasi ako handang mawalay sa kanya. Alam kong katangahan ang ginawa kong paghiling na manatili ng 3 pang buwan, pero kahit masakit, tatanggapin ko makasama ko lang siya sa loob ng 3 buwan. Oh, fine. Suit yourself. Just be sure to be gone after 3 months. Pagsuko niya, tsaka siya tuluyang umalis.
Napaupo ako sa sahig dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko at hinayaang bumuhos ang mga luha ko. O anyari sa mga mata mo? Bigla akong natauhan dahil sa tanong ni Barry habang umuupo sila ni Sadie sa inuupuan kong mesa sa school cafeteria. Ano te? Napuno ba yung drum? Pagbibiro pa nito. Ano ka bang bakla ka? Maging sensitive ka nga. Tingnan mo, may pinagdadaanan itong si Mindy. Sita ni Sadie kay Barry. Mukhang magsisimula na naman silang magbangayan. Inungusan lang ito ni Barry. What's the problem, va girl? Aray! Biglang sigaw ito ng batuka ni Sadie. Umamba ng suntok si Sadie. Umayos ka. Banta nito. Naiinis na ginagalaw-galaw ni Barry ang balikat niya. Bakit ba lagi mo na lang akong sinisita? Naiinis na ako ha? Nakakalalaki ka na. Konting-konti na lang iisipin ko na may feelings ka sa akin. Ang tanong, may isip ka ba? Sabay bilat nito. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ko dahil sa walang kwentang bangayan ng dalawang nasa harap ko. Nagpapadyak si Barry sa sobrang ines. Grabe ka naman, ang harsh mo, Tama na nga yan. Awat ko. Baka humaba pa kasi ang bangayan nila. Wala pa naman sa bokabularyo ng bawat isa sa kanila ang magpatalo sa isa't isa. In the first place, kasalanan mo kung bakit kami nagbangayan. Sisi sa akin ni Barry. Oo nga. Pagsang-ayon naman ni Sadie. Tignan mo tong dalawang ito. Kanina lang nagbabangayan tapos ngayon pinagtutulungan na ako. Ano ba kasing problema? Tanong ni Sadie na makikitaan mo ng simpati. Ngumiti ako ng pilit. May konting problema lang sa bahay. Konti? Konti ba iyong gusto na akong hiwalayan ng asawa ko? Basta girl ha, we are always here for you. Magsabi ka lang at bibigyan ka namin ng tulong na kaya naming ibigay. Tumango-tango ako. Salamat. Anyway, enough for the drama. May baon akong chika tungkol sa love of my life ko. Nagde-daydream pa ang ani ni Barry. Sino si Palito? Pang-aasar sa kanya ni Sadie. Shh! May kasama pang hand gesture. I'm talking about my Fafa Daven. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil lang sa pagbanggit ng pangalan niya. Biglang gusto kong maiyak pero hindi ko magawa dahil nasa harap ako ng mga kaibigan ko. Siguradong magtatanong sila. Reliable ba yung source mo? Baka etos lang yan ha? Ani ni Sadie. Tiwala lang te, at least may pag-uusapan tayo. Sagot naman ni Barry. Pero sana nga etos lang dahil kung hindi, hahantingin ko yung babae ng masabunutan ko. Bigla akong kinabahan sa kung ano man ang chismis ni Barry tungkol kay Daven. Di kaya may aksidenteng nakaalam na may asawa na ito. Hinintay kong bumuka ulit ang bibig ni Barry na sa sobrang tagal bumuka ay parang gusto ko nang ibuka ang mga ito para sa kanya. Chismis tungkol sa dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng love life ang future hubby ko. Untag ni Barry. Napalunok ako. Ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ako ng interes sa mga chismis ni Barry tungkol kay Daven. Na ano? Nakasali siya sa federasyon nyo? Singit ni Sadie. Umakto namang naiiyak si Barry. May nalalaman pang papunas-punas ng luha niyang wala naman. Sana nga girl, pero hindi ano nga? Hindi na nakatiis si Sadie at pinagtaasan na ng boses ang maarting bakla sa harap ko. Na kung hindi pa siya sinigawan ni Sadie ay ako na ang maninigaw sa kanya. Ba't di mo na lang kasi sabihin agad? Ang dami-dami mo pang arte. Eto na, sasabihin ko na po madam, time is gold. Pagsuko ni Barry. Sabi-sabi kasi kaya hindi daw nagkakaroon ng love life si Fafa Daven ay dahil hinihintay nito yung first love niya. First love? Sino? Sino ang first love ni Daven? Alam mo ba kung anong pangalan ng first love ni Daven? Hindi na ako nakatiis, kaya kusa na ako nagtanong. Astrid. Astrid ang pangalan ng babae sa pagkakaalam ko. Astrid. Feeling ko bigla akong nabuhusan ng isang drum ng malamig na tubig. That name rings a bell. And guess what? Uuwi na daw ng Pilipinas ang Astrid na iyon next month. Dahan-dahan akong naglakad papasok ng bahay para hindi ako makalikha ng kahit anong ingay. Past 2 a.m. na kasi at kagagaling ko lang mula sa part-time job ko.
Dumiretso ako sa kusina para uminom nang makaramdam ako ng uhaw. Palabas na ako ng kusina nang bumukas ang pinto at pumasok si Daven. Suot pa niya ang kanyang business suit, kakauwi lang niya galing sa trabaho. Hinakbang ko ang mga paa ko para sana salubungin siya nang natigilan ako at natulos dahil sa boses ni Barry na bigla na lang lumitaw sa isip ko. Lalong-lalo na ang dalawang salitang iyon at ang pangalan ng isang babae, First Love at Astrid. Napatitig na lang ako sa kanya habang nakasandal sa hamba ng pintuan sa may kusina. Gusto ko sanang tanungin dahil gusto kong sa kanya mismo manggaling ang mga sagot sa mga tanong ko. Sino si Astrid sa buhay niya? Si Astrid ba ang first love niya? Kung hindi ba ako dumating sa buhay niya, nasa piling kaya siya ni Astrid ngayon? Si Astrid ba ang dahilan kung bakit gusto na niya ng annulment dahil dadating na ito sa susunod na buwan? Ilan lang iyan sa mga gusto kong tanungin sa kanya dahil tangi ang sagot lang niya ang siyang paniniwalaan ko higit kanino man. Mahal ba nito si Astrid? Ramdam ko ang pagdaloy ng mga mumunting patak ng mga luha sa aking mga pisngi hanggang sa sunod-sunod na ang mga pagpatak ng mga ito. Wala akong magawa kundi ang takpan ng bibig ko para hindi makagawa ng ingay dahil sa pag-iyak ko. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako. Natatakot ako na tama ang mga hinala ko. Natatakot ako sa mga isasagot niya dahil alam kong masasaktan ako sa maaaring isagot niya. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Napapikit na lang ako ng mariin, kailangan kong magpakatatag. Papatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Papatunayan ko sa kanya na hindi ko siya isusuko ng walang laban. Lalaban ako kahit walang kasiguraduhan. Lalaban ako kahit sa umpisa pa lang ay alam kong talo na ako. Alam niyo yung feeling na hindi pa man nagsisimula ang laban ay pinanghihinaan ka na ng loob. Kinagat ko ang ibabang labi ko at napaupo na lang ako dahil sa panghihina. Pagod sa eskwelahan at trabaho kasama pa ang sama ng loob. Hindi ko pa nakikita ang karibal ko pero pakiramdam ko ay wala na akong kalaban-laban sa kanya. Kumatok ako ng 3 beses bago ako pumasok sa kwarto niya. Kukunin ko kasi ang mga marurumi niyang damit para labhan. Linggo kasi ngayon kaya ang mga gawaing bahay ang aatupagin ko. Maglalaba muna ako bago maglinis ng bahay. Tsaka gawain ko na ito tuwing linggo. Ako ang naglalaba ng mga damit niya at naglilinis ng kwarto niya. Tumaas baba ang balikat niya dahil sa pagbuntong hininga niya tsaka niya ako hinarap. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagtitig niya sa akin. You have only 3 months left in this house. So instead of acting like a dedicated maid, why don't you spend your stay here feeling like a boss? He said in a cold voice. Napatungo ako dahil sa sinabi niya. Pinigilan ko ang nagbabanyang luha sa mga mata ko. Sinalubong ko ang titig niya tsaka pinilit na ngumiti. Pwede bang hayaan mo akong gampanan ang mga tungkulin ko bilang asawa mo sa loob ng 3 buwan? Such a hard-headed. Fine, suit yourself. Binawi na niya ang tingin niya sa akin. Tuluyan na akong pumasok sa walk-in closet niya tsaka sinalinan ang mga marurumi niyang damit sa daladala kong basket. Hindi ko maiwasang amuyin ang mga nagamit na niyang damit. Bago ako lumabas ng tuluyan na sa kwarto niya ay natulos ako sa sinabi niya. Anong gusto mo? Lolo is going home tonight from Los Angeles. Lock your room and put some of your things here in my room. Aniya nang hindi lumilingon sa akin. Hindi ko maiwasang hindi kabahan. Wala kaming magawa or should I say walang magawa si Daven kundi ang pakisamahan ako. Dahil ayaw niyang pasamain ang loob ng lolo niya dahil may sakit ito sa puso. Hindi na nagpasundo pa ang Don sa airport dahil baka makaabala lang daw siya sa amin. Sa tuwing bumibisita ang Don, natutulog ako sa kwarto mismo ni Daven. Dahil ang alam nito ay nagkakamabutihan na kami ng apo niya sa nakalipas na mga taon. How I wish. Ako lang naman ang hulog na hulog Ang saklap. Napatayo kaming lahat nang makarinig kami ng makina ng kotse. Indikasyon na naririto na ang hinihintay naming bisita. Sinay Esther ang nagbukas ng pintuan para sa Don. Lights, camera, action. Ngiti Mindy. Welcome home, Lo. How's your flight?
Tanong ni Daven pagkatapos magmano. It went well, iho. Nakangiting sagot nito. Napangiti naman ako nang bumaling sa akin ang tingin nito. Iha, you're still beautiful as ever. Lumapit ito sa akin at niyakap ako na agad ko ring ginantihan. Nakasuot ako ngayon ng simpleng bestida na bihira ko lang gawin. Actually, 3 beses lang sa isang taon, pwera na lang pag nagsisimba ako. Sa tuwing bumibisita ang Don, tuwing Pasko at Bagong Taon. Kayo rin po, mas lalo po kayong nagiging gwapo. Puri ko rito na siyang ikinatawa lang nito. Come on, Lo. I know you're hungry. Let's have our dinner so you could take your rest. Aya ni Devin. Nasa punong upuan ang Don at magkatabi naman kami ni Devin. Soon, soon. Dahil pagkalipas ng 3 buwan ay malaya na niyang makakasama ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang babaeng gusto niyang maging ina ng mga magiging anak niya. As I saw his smile plastered in his face while saying those words, tsaka ko naaalala kung ano talaga ako sa kanya. I smiled bitterly. For him, I'm not his wife, but the freak girl who ruined everything in his life. Magsasampung minuto na ata ako nakatayo sa harap ng kwarto ni David. Hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. O kaya'y kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya pagpasok ko sa kwarto niya. Sa nakalipas kasi na 3 taon sa tuwing dumadalaw ang Don, ay literal na dalaw lang iyon. Yung dito lang siya sa bahay, kakain ng dinner, tapos didiretso na siya sa hotel para doon magpalipas ng magdamag. Tsaka ito babiyahe kinabukasan sa hasyenda nila sa probinsya at doon mamamalagi ng 1 linggo bago bumalik sa LA. Kaya ngayong ibang gamit ko lang ang inilipat ko sa kwarto ni David at inilak namin yung kwarto ko para hindi maghinala ang Don, pero iba ngayon. Dito mismo ito sa bahay magpapalipas ng gabi. Wala rin itong balak bisitahin ang hasyenda nila sa probinsya. Ibig sabihin mamamalagi ang Don ng 1 linggo dito mismo sa bahay. 1 linggo. Di 1 linggo rin ako sa kwarto ni David. Kung tutuusin, dapat akong matuwa dahil mas lalo akong mapapalapit sa kanya at ganoon din siya sa akin. Pero kasi, hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya ngayong magsasama kami sa iisang kwarto ng 1 linggo. Nasanay na kasi akong lagi niya akong binabaliwala, kaya hindi niyo ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ano ka ba, Mindy, pagkakataon mo na to? Tama, siguro sinadya ito para mas mapalapit ako sa asawa ko. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang bigla na naman akong naduwag. Kung bakit ba kasi lumabas pa ako? Nasa loob na kasi ako kanina. Nakaupo ako sa my couch sa loob ng kwarto habang siya ay tutok sa laptop nito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin habang nasa loob ako ng kwarto kanina. Pinagpapawisan kasi ako ng matindi. Nanginginig din ang mga kamay at mga tuhod ko. Natetense ako ng sobra. Kaya nung nilingon niya ako at akmang may sasabihin siya, ay bigla na lang ako napatayo at nagpaalam na pupuntang kusina para uminom ng tubig. Pagkalabas ko kanina sa kwarto, sinabunutan ko agad ang sarili ko. Ang syunga-syunga kong mag-isip ng excuse. May sarili naman kasing personal ref si Daven sa kwarto niya. Kaya hindi ko na kailangang pumunta pa sa kusina. Pero teka, tama pala dahil baka ayaw niyang pakialaman ko pati ang personal ref niya. Tama lang ang naisip kong palusot para kahit papano ay makalabas ako ng kwarto niya para ikondisyon ang sarili ko. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Oh, Iha. What are you still doing outside your room? Hindi ko na natapos ang pag-inhale ko nang biglang magsalita ang Don mula sa likod ko. Sanhi para hindi ako makahinga dahil sa pagkabite ng hininga ko. Parang may sariling utak ang mga kamay ko na nagkusang buksan ang pinto ng kwarto. Pero hindi ko pa ito tuluyang nabubuksan ang kusa na itong buksan ng nasa loob ng kwarto. Sanhi para matumba kaming dalawa at sakto sa ibabaw mismo niya ako lumanding at ang matindi. Lumanding ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ito ang unang beses na nagkahalikan kaming dalawa at aksidente pa. Nung araw kasi ng kasal namin ay sa noon niya ako hinalikan. Nanlalaki ang mga mata kong napatitig sa kanya at ganoon din siya sa akin. Parehas kaming gulat sa nangyari at napakaw ang tingin namin sa isa't isa. Pero may kung ano sa mga mata ni Daven habang nakatitig sa akin na hindi ko alam kung ano.
I mentally shook my head at ako ang unang nagbawi ng tingin. Itinukod ko ang mga kamay ko sa magkabilaang gilid niya para maiangat ko ang katawan ko. Sinubukan kong ibangon ang sarili ko pero hindi ako nagtagumpay. Bumagsak ako sa katawan niya at sakto ang pisngi ko sa matitipuno niyang dibdib. Dahil na rin sa pag-a-adjust ko kanina nang tinukod ko ang mga kamay ko. Rinig na rinig ko ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. At ramdam kong ganoon din ang pintig ng puso ko ngayon. Mas lalo akong hindi mapakali sa loob ng kwarto nang dahil sa nangyari kanina. Mas lalong hindi ko alam kung ano ang dapat kong iakto ngayon. Nasa iisang kwarto lang kami. Dapat ba akong humingi ng sorry? Pero teka lang, parang ang labas ay lugi pa siya. Kahit naman hindi siya ang first kiss ko, mahalaga pa rin sa akin kung sino ang magiging second kiss ko. And I feel relief na siya ang naging second kiss ko. Kung tatanungin niyo ko kung sino ang first kiss ko ay hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung sinong Poncio Pilato ang nagnakaw sa first kiss ko. Madilim kasi noon sa backstage, tsaka matagal na iyon, first year college pa lang ako noon. Nangyari iyon nung mismong araw na pinanood kong maglaro ng basketball si Daven sa eskwelahan nila. Kung bakit ba kasi naisipan ko pang puntahan ito para personal na batiin dahil sa pagkapanalo ng team nila. Naligaw lang naman ako noon at napadpad sa backstage. May stage kasi ang basketball gym nila. It happened like a whirlwind. Bigla na lang may nanghila sa akin. Sina po ang magkabila kong pisngi at goodbye first kiss na. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman kung sino o kahit makita o marinig man lang ang boses ng hinayupak na iyon. Dahil sa pagkabigla ko, naitulak ko ito at tumakbo na ako palayo, na sana ay hindi ko na lang ginawa. Dapat sinampal ko ito bago ako umalis. Hinding-hindi ko siya mapapatawa dahil ninakaw niya ang para kay Daven. Kanina pa sa balkonahe si Daven, pagkatapos mangyari ang accidental kiss, kanina ay dumiretso ito sa balkonahe ng kwarto niya. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Inaantok pa naman din ako. Bahala siya sa buhay niya basta ako matutulog na ako. Pinagpag ko ang inuupuan kong couch pagkatapos ay nahiga na ako. Ilang sandali lang kusa nang nagsara ang mga talukap ng mga mata ko dahil sa antok. Pagkagising ko kaninang umaga sa kama na ako nakahiga at wala na sa kwarto si David. Nakaalis na rin ito sa bahay. Ang Don lang ang naabutan kong kumakain ng almusal sa dining area. Kanina lang nalaman ng Don na nag-aaral pa ako at laking tuwa niya nang malaman niya. Pero hindi ko na pinaalam ang tungkol sa trabaho ko dahil siguradong dadagdagan lang niya ang pera ang binibigay niya. Maghihinala siyang kulang ang binibigay niyang allowance sa akin buwan-buwan. Kaya imbis na dumiretso sa eskwelahan kanina ay dumaan muna ako sa cafe.com para makapagpaalam na hindi muna ako makakapasok sa trabaho ng 1 linggo. Ibabawas na lang nila sa sahod ko na siyang pinaghinayangan ko dahil sayang din iyon. I unconsciously eating my food. Monday ngayon kaya may pasok sa eskwela. Kasama kong kumakain sa cafeteria ang mga kaibigan ko. Pero parang mag-isa lang akong kumakain dahil sa lalim ng iniisip ko. Paanong napunta ako sa kama? Sa pagkakaalam ko sa couch ako nakatulog. Di kaya kusa akong gumapang papunta sa kama habang natutulog ako? Bigla ako nangilabot dahil sa naisip. O di kaya'y binuhat ako ni Daven papunta sa kama. Biglang nag-init ang mukha ko. Oo, mukha talaga, hindi lang ang mga pisngi ko as in buong mukha. Bigla akong napahiyaw na siyang napabalik sa akin sa tamang huwesyo nang biglang sundutin ni Barry ng straw ang butas ng ilong ko. Napakamot ako sa ilong ko dahil bigla itong nangate dahil sa ginawang pagtusok ni Barry. Umamin ka babae, is PJ yang iniisip mo no? Taas kilay na tanong ni Barry. Hindi ah? Tanggi ko. Bakit? Kanina ka pa tulala, tapos bigla-bigla na lang namumulay ang mukha mo. Yung buong mukha mo talaga. Mainit kasi. Tama, ang init dito sa cafeteria. Dahilan ko sabay paypay sa mukha ko gamit ang mga kamay ko. Binigyan niya ako ng nagdududang tingin. Asus! Sabay tusok niya sa hawak niyang straw sa inumin niya, sabay inom. Tama kayo kung ang iniisip niya na yung straw na ginamit niya sa pagtusok sa butas ng ilong ko
at ang straw na sinubo niya ngayon ay iisa. Nagkatinginan kami ni Sadie at sabay kaming napailing pero deep inside, tumatawa na kami. Baka nga nagka-cartwheel na si Sadie sa isip nito. Teka, naglinis na ba ako ng ilong lately? Hindi ko ata sure. Masumara pa ito ah. Sabay angat pa nito nang iniinom niya. 3 araw na akong natutulog sa kwarto ni David. 3 araw na rin siyang hindi umuwi dahil busy ito sa kumpanya nila. O baka naman talagang ayaw lang niya akong makasama sa iisang kwarto kaya lagi siyang nagpapaka-busy. Kahit na wala siya sa kwarto, sa sofa pa rin ako natutulog dahil feeling ko wala akong karapatan na humiga sa kama niya kahit asawa niya pa ako sa papel. Pero ang pinagtataka ko, palaging sa kama ako nagigising. Nung minsan tinanong ko si Nay Esther kung umuwi ba si David ay hindi naman daw. Konting-konti na lang maniniwala na akong nag-i-sleepwalk ako. Hindi maipinta ang mukha ni Barry habang nakatutok sa cellphone nito. Ni hindi na nga nito namamalaya na nauubos na namin ni Sadie ang pagkain nitong French fries. Maya't maya ay biglang nilapag nito ang cellphone niya sa gitna ng mesa. May litrato ng isang maganda at sexing babae na halatang Amerikana dahil blondie ang kulay ng buhok nito. Huy bakla, natutomboy ka na ba? Usisa ni Sadie. Mukhang may himala ata at nagka-interes si Barry sa isang babae. Umingos ito. No way, highway. Hamunin ko pa ng sabunutan ng babaeng yan eh. Ba't may picture ka ng babae? Sadie, my dear. Malambing na saan nito tsaka umarting na susuka. You should know your enemy. Ano namang kinalaman ng babaeng yan sa'yo, aber? Itinuro nito ang litrato. Ang babaeng yan, ang peste sa pagmamahala namin ng Fafa Daven ko. Astrid Monroe, 24 years old, an international model. Napatingin ulit ako sa litrato at napatitig dito. Astrid Monroe. Bigla akong nanliit habang nakatingin ako sa litrato. Sobrang ganda nito. Hindi na ako magtataka kung totoo mang siya ang first love ni David. Feeling ko nagmumukha lang akong katulong sa tabi nito. In fairness, maganda siya. Mukha nga lang maldita. Sa itsura pa lang niya, alam mo na may attitude na. Komento ni Sadie. Natanggal lang ang paningin ko sa litrato nang bigla itong kunin ni Barry kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya. Umikot ang mga mata nito. Mas maganda naman ako ng 10 paligo dyan, no? Ang tsaka-tsaka. Nagtataka nga ako kung paano naging model yung hito na yan. Sa bagay, kung ikukumpara ito kay Mindy, di hamak na mas maganda naman itong kaibigan natin. Sabay tapik ni Sadie sa balikat ko. Sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo ko. Kontra ko. Feeling ko kasi hindi ako kagandahan kahit pa marami nagsasabi na maganda raw ako. Di tanungin natin si Fafa Enoch. Ipakita natin sa kanya yung litrato ni Hito. Tapos, tanungin natin kung sino sa inyo ang mas maganda. Suwestyon ni Barry. Umiling si Sadie. Unfair pa rin. Malamang si Mindy ang mas maganda para kay Enoch dahil may gusto ito sa kaibigan natin. Wala nga sabing gusto sa Enoch sa akin. Gumagawa lang. Meron. Ani nila at pinandilatan pa ako ng mata ni Barry. Bumuntong hininga na lang ako. Tinaas ko pa ang mga kamay ko na para bang sumusuko na ako. Natoon ang atensyon namin nang may marinig kaming mga impet na tili. Napatakip na lang kami ni Sadie ng tenga nang si Barry na ang tumili. Nasa bungad lang naman ang mga basketball players sa pangunguna ng team captain nilang si Enoch. Mukhang kakagaling lang nila sa practice dahil naka-jersey pa sila at may konting pawis. Mukhang hindi pa sila tapos sa pag-e-ensayo at naisipan lang na kumain muna sa cafeteria. Mukhang pinaghahandaan talaga nila ang nalalapit na basketball university competition. Eksenadorang kokak. Ani ni Sadie. Napatingin sa pwesto namin si Enoch kahit pa malayo sa pwesto namin ang bungad ng cafeteria dahil sa lakas ng bunganga ni Barry. Pagkakita sa amin, agad itong ngumiti. Lumabas tuloy ang mga dimples nito na siyang nakadagdag sa karesma nito. Oh gosh, may sugwapo Fafa Enoch. Nagdi-daydream pang saad ni Barry habang papalapit sa amin si Enoch. Hi Mindy. Bati nito pagkalapit sa table namin. Ay, ang lupet.
Love is blind nga talaga, si Mindy lang ang nakikita. Bulong ni Barry na agad ko namang kinurot. Hi Enoch, I'm here too. Oh, hi Barry. Hi Sadie. Bati nito. Zap? Tugon ni Sadie. Upo ka. Dito ka na lang sa table namin, may vacant pa namang seat dito sa tabi ko. Yaya ni Barry na hindi ata nangangalay, kakangiti sa bagong dating. Agad naman itong umupo. Salamat. Are you done eating? You can get what you want. It's my treat. Then, can I have you? Wala sa sariling tura ni Barry. Ha? Kumuha ng isang kutsarang cornix si Sadie at walang pasabing isinubo iyon kay Barry. At sinunod pa nito ang isang kutsarang suka. Napalunok na lang ako habang tinitignan si Barry, ang asim noon, panigurado. Biglang tumayo si Barry at pinandilatan si Sadie. Namumula na ang buong mukha nito. Hindi na nito naituloy ang pagsigaw dahil nginuso ni Sadie si Enoch na siyang katabi ko at katabi rin nito. Dahan-dahan itong umupo with poise, tsaka ngumiti ng pilit kay Enoch na nakatingin lang sa kanya. Walang asin, bakla. Nakalimutan mong lagyan ng asin yung suka. Haladali, kumuha ka ng asin. Tsaka nito pinagtulakan si Sadie habang nakangiti pa din sa katabi nito. Biglang tumayo si Sadie kaya biglang sumalampak si Barry sa sahig dahil na off balance ito. Naghari ang katahimikan sa cafeteria habang nakasalampak pa rin ito sa sahig. Daven's grandfather waved to us as he bid goodbye. Nang makapasok ito sa airport, kumaway din ako at ngumiti. Naramdaman kong inalis na ng katabi ko ang pagkakahawak sa bewang ko nang hindi na namin matanaw ang lolo niya. Pero sa kasamaang palad natapilok pa ako. Nasabi ko ba sa inyong nakasuot ako ng 3 inches na sandal? Ang sakit ng kaliwang paa ko. Hindi kasi talaga ako sanay magsuot ng mga sapatos na may tako, kahit ilang inches pa yan. Umupo ako sa may gilid tsaka ko kinalas yung sandal. Maglalakad na lang akong nakapaa, mapapabilis pa ako. Sabihin na natin yung 1 oras na lakaran ay magiging 55 minutes na lang kung nakapaa lang ako. At least, pinagtitinginan ako ng mga tao pati na rin ng mga nagdadaan ng kotse pero wala akong pakialam. Sumilong ako saglit sa isang malaking puno sa may gilid ng daan. Ilang beses akong huminga ng malalim. Hinihipan ko ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ko. Nang mapadako ang tingin ko sa mga paa ko. Napangiwi ako nang makitang napakarumi na ng mga ito. May dumi na rin ang bestida ko. Paniguradong mukha na akong haggard, mukhang pulubi. Napangusa na lang ako nang wala sa oras. Ang pangit ko na nga mas lalo pa akong pumangit. Napaangat ako ng tingin nang may humintong sasakyan sa tapat ko. At lumabas mula doon ang puso ko. Puso talaga. Daven. Sambit ko sa pangalan ng lalaking naglalakad palapit sa akin. Teka, sa akin ba talaga? Tumingin ako sa paligid, baka nasa malapit lang si Astrid. Ang bitter ho. Such a freak. Komento nito, tsaka pinitik ang noo ko. Ha? Wala sa isip kong hinawakan ang noo ko kung saan niya ako pinitik. Napatitig ako sa kanya habang sinisipat niya ang itsura ko. Si Daven ba to? Alien o baka multo? Nakatulala pa rin ako kaya hindi na ako namalayan kung paano ako nakasakay sa kotse niya. Feeling ko kasi hindi naman ako gumalaw ng kahit konti. Naramdaman kong umusad na ang kotse. Binalikan niya ako. Does it mean he care for me? Sinulyapan ko siya. Tutok na tutok siya sa pagmamaneho. Napahawak ako sa dibdib ko at dinama ito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Epekto siguro ng mahabang lakaran kanina. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan. Agad akong tumingin sa labas ng bintana nang maramdaman ko. Nag-init ang mga pisngi ko. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang convenience store. Wala akong nagawa kundi ang sundan nang tingin si Daven papasok dito. Feeling ko hindi ako nakagalaw nang binuksan niya ang pintuan ng kotse sa side ko. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Shit, feeling ko. Kakapusin ako ng hininga. Pinihit niya ako paharap sa labas ng kotse, paharap sa kanya. Nakalaylay sa labas ng kotse ang mga paa ko. Inayos ko ang bestida ko, medyo tumaas kasi nang pinihit ako ni Daven. Ang lapit namin sa isa't isa.
Nakatingin lang ako sa kanya sa mga mata at ganoon din siya sa akin. Hanggang dumapo ang tingin nito sa mga labi ko. I unconsciously bite my lips. Dahil sa nararamdaman kong tensyon sa aming dalawa. Hindi nakatakas sa paningin ko ang paglunok at ang paggalaw ng mga labi niya kahit saglit lang ito. Tinuon niya ang pansin sa supot na bitbit niya na may tatak ng isang convenience store. Nahigit ko ang hininga ko nang dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Eto na ba yun? Narealize na ba niyang ako ang mahal niya at hindi ang hito na yun? Nabalik ako sa realidad nang makaramdam ako ng malamig sa paa ko. Wet tissue. Sa napakapait na realidad sa club. Nanlaki ang mga mata ko nang dahan-dahan itong pinupunasan ang marurumi kong paa. Daven, ako na, kaya ko naman. Please, ituloy mo. Pipi kong dasal. Hinila ko ang paa ko mula sa pagkakahawak niya pero mas hinigpitan lang niya ang pagkakahawak. Don't move, he said in a firm way. Nakatuon lang ang buong atensyon niya sa paglilinis sa paa ko. Sa totoo lang gusto kong maiyak habang nakatingin sa kanya ngayon. Hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo ang sandaling ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taong pagsasama namin, ngayon ko lang naramdaman na may pakirin pala siya sa akin kahit papano. Freak, you look like a dump. Crying for nothing. Tumayo siya ng maayos, kinuha niya yung panyo sa bulsa niya at pinunasan ang mga luha ko, na hindi ko namalayang tumulo na pala. Dahil sa ginawa niya mas lalo akong naiyak. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. I'll treasure it. Dahil maraming unexpected na nangyari sa amin ni David at hindi ko akalaing hindi pa tapos dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap niya ako. Agad din naman siyang kumalas at hinawakan ako sa magkabilang balikat at tinitigan ako. I closed my eyes as he leaned closer to me. He kissed me, we kissed, but this time it's not an accident. My eyes are still shut while he gently pushed me away. I slowly opened my eyes and when I did, I saw how mesmerized he was while looking straight in my eyes. Tell me, have we met before our marriage? The answer is both yes and no. I've seen him before our marriage, many times, because I used to stalk him back when I was a freshman and he was a graduating student. Lagi ko siya noong inaabangan sa labas ng school gate nila tuwing bago ako umuwi. Though, parehas lang ang oras ng dismissal namin. Tinatakbo ko ang distansya ng school naming dalawa para lang abangan siyang lumabas sa eskwelahan nila. Mabuti na lang at hindi ito umuwi agad dahil may practice pa ito sa basketball araw-araw after dismissal. Uuwi lang ako sa tinutuluyan kong apartment pag lumabas na sa gate ng kanilang school ang mamahalin nitong kotse. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikita sa loob ng kotse dahil heavy tinted ito. Pero kontento na ako makita ang kotse nito. Ini-imagine ko na lang kung anong ekspresyon niya sa loob tuwing dumadaan ito. But I doubt kung nakita na niya ako noon. Sa tingin ko kasi malabong mangyari iyon. I see. Yan ang naging tugon niya nang sagutin ko nang ihindi ang tanong niya. Naalimpungatan ako nang may tumatamang sinag ng araw mula sa bintana ng kwarto ko. Habang nakapikit pa rin, kinapa ko ang bedside table kung saan ko nilapag kagabi ang cellphone ko. Pero napamulat ako ng mata nang hindi ko ito makapa. Naupo ako sa kama at napahika pero gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang mapansin ko kung nasan ako. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata para masigurado kung hindi ako namamalikmata lang. Anong ginagawa ko sa kwarto ni David? Napatingin ako sa bedside table, wala doon ang cellphone ko. Wala doon dahil wala ako sa kwarto ko. Sa pagkakaalam ko kasi sa kwarto ako natulog kagabi dahil nga umuwi na ang lolo ni David kaya hindi na namin kailangan magpanggap. Anong oras na kaya? Bigla akong napatingin sa pinto ng banyo nang bigla itong bumukas. Oh my! Ang hot ng asawa ko. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa katawan ng asawa ko. Nakatapis lang kasi ito ng tuwalya sa may bewang nito at nagpupunas ng basang buhok gamit ang maliit na tuwalya. Take a picture. It will last longer, wife. Nakangisi pa siya ng nakakaloko. Namula ako dahil sa sinabi nito. At ano daw, wife?
Napayuko ako dahil sa hiya. Sino ba kasing nagsabing lumabas siya ng banyo na nakatapi lang ng tuwalya? Babae lang ako na umiibig, masyadong marupok. Hindi ko namamalayang nakalapit na pala siya. Tinukod ito ang isang tuhod sa kama at pati ang dalawang kamay nito. Tsaka dumukwang palapit sa akin. Ramdam kong nag-iinat ang buong mukha ko. Anong balak niyang gawin? Ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Kaya napaatras ako ng konti na hindi naman niya hinayaan dahil pinigilan niya ako. Nilagay nito ang isang kamay sa likod ng ulo ko. Napapikit na lang ako hanggang sa maramdaman kong hinalikan niya ako sa noo. Napamulat ako dahil sa ginawa niya. Good morning. Bati niya tsaka niya pinagdikit ang mga noo naming dalawa. Napangiti na lang ako ng kusa ng masilayan kong nakangiti rin siya. Yeah, it's indeed a good morning. Marami ang nagbago simula nung umalis ang lolo ni Daven sa bahay. It's been 2 weeks. Daven gave a chance to our relationship, to our marriage. Siya mismo ang nagsabi na bakit hindi namin etry. Bigyan ng chance ang relasyon namin bilang mag-asawa. Sobrang natuwa ako nung sabihin niya iyon. I hugged him and he hugged me back tight. Hindi ko alam kung ano o sino ang dahilan nito sa pagbibigay ng pagkakataon sa relasyon namin. Pero kahit ano pa man iyon, nagpapasalamat ako ng lubos. Nagluluto ako ngayon ng agahan namin. Simpleng fried rice, itlog, hotdog at ham lang. Typical breakfast. Napangiti na lang ako nang may biglang yumakap sa akin mula sa likod. I know his smell, his addicting perfume. Good morning, wife. Bati nito sabay halik sa bato ko. Good morning din. Sa totoo lang, naninibago pa ako sa setup namin. Nasanay na siguro akong lagi niya akong binabaliwala. But I'm trying to cope because this is what I wish for. Ang maging ganito siya sa akin. Yung pinapansin at pinahalagahan niya ako. Nakapang-opisina na siya, ako naman nakapambahay pa din. Hindi ko pa kasi nababanggit sa kanya ang tungkol sa pag-aaral at sa trabaho ko. Ewan ko ba, may bahagi sa akin na gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga ito. Pero may parte rin na nagsasabing hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya. Basta. Habang kumakain kami ng agahan, may mga time na sinusubuan niya ako na siyang sanhin ng pagpula ng mga pisngi ko. Nung napansin niyang namumula ako, pinisil pa niya ang ilong ko na siyang nagpapula pa sa akin lalo. Yeah, he's teasing me. Ngayon ko lang nalaman na may mga ganito pala siyang side, na mischievous side. Pagkaalis niya, tsaka ako nag-ayos papunta sa eskwela. Kinagabihan, maaga itong umuwi, buti na lang, at naisipan kong wag mo nang pumasok sa cafe.com. Nag-aayos ako ngayon dahil sa labas raw kami kakain. Nagsuot ako ng dress dahil napaka-espesyal ng gabing ito para sa akin. Ito kasi ang unang pagkakataon, nakakain kami sa labas ng kaming dalawa lang. Dati kasi kumakain lang kami sa labas pag umuuwi ng bansa ang lolo niya. Minsan sa labas kaming tatlo kumakain. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko siyang nakasandal sa kotse nito. May kausap ito sa telepono at ang isa nitong kamay ay nasa loob ng bulsa nito. Nang mapansin niya ako, agad niya akong nginitian. Ganoon din ako sa kanya. Ang gwapo talaga ng asawa ko kahit simpleng polo shirt at jeans lang ang suot nito. Nagpaalam ito sa kausap sa telepono. Tsaka niya ako hinapit sa bewang, papalapit sa kanya. Tsaka niya ako hinalikan sa labi ng mabilis. Bitin. You look gorgeous. He complimented. Ikaw rin. Tugon ko. Let's go before I think twice. Hinalikan ulit niya ako sa labi pero this time mas matagal. The dinner went well. Siya mismo ang naghiwa ng stick ko at sinubuan pa niya ako, though nung una medyo naiirita ako sa waitress na kumuha ng order namin. Obvious kasi na may gusto ito sa asawa ko. Kumakatitig kasi parang wala ako, buti na lang. Parang ako lang ang babae sa paningin ng asawa ko. Naks naman. After our dinner, we went home straight. Magkatabi kami sa kwarto niya. We hug each other as we doze off. I will wait for the time that he'll tell me that he loves me. Alam kong posible iyong mangyari. Ang kailangan ko lang gawin ay ang maghintay. Sana lagi kaming ganito. Sana lagi siyang ganito. But my nightmare came when she came back. Tell me what happened to the chance that you promised. Palagi ng madaling araw kung umuwi si David,
na siyang kinakabahala ko. The sweetness are gone at gaya ng dati para na naman akong hangin sa paligid niya. Lagi rin itong abala sa cellphone nito. Yeah, I'm worried. Freaking worried. Napabalik ako sa huwesyo nang tapikin ako ni Barry. Okay ka lang, girl? Oo. Tumango ako at ngumiti ng tipid. Gumagawa kami ng report namin para sa isa naming major subject. Kaming tatlo ang magkagrupo at naisipan namin, or should I say, naisipan ni Barry na sa isang cafe na lang malapit sa school namin pag-usapan ang tungkol sa report namin. I shrugged my head mentally. Ang report dapat namin ang kailangan kong isipin. So, sino sa atin ang magre-report sa harap? Tanong ni Barry habang maarting umiinom ng frap nito. Yan talaga ang concern mo? Wala pa nga tayong report? Inis na tugon ni Sadie. Biglang nagpapadyak si Barry na parang batang may tantrums. Wala akong alam tungkol sa iklavo-iklavo na yan, so spare me. Spare mo mukha mo. Ikaw magbayad ng mga ito, ha? Sabay turo ni Sadie sa lahat ng pagkain at inumin sa mesa namin. Oh sure, yun lang pala. So, ikaw nang bahala sa report natin? Taas kilay na tanong ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Sadie. Short ako ngayon eh. Kailan ka ba lumaki? Abot? Ako nang gagawa. Present ako. Sabay silang napatingin sa akin. The best ka talaga. Nag-thumbs up pa sila sa akin. Napabuntong hininga na lang ako tsaka sumipsip sa frap ko. Kailangan ko ng distraction ngayon at sakto ang paggawa ng report. Para hindi palaging problema ang nasa isip ko. Kailangan ko rin palang magpadala ng pera sa mga magulang ko sa susunod na weekend. Oh my! Is that my boyfriend? Naagaw ng pagsigaw ni Barry ang atensyon namin ni Sadie. Boyfriend? May nagkakamali? Nakangising pang-aasar ni Sadie. Hindi pinansin ni Barry ang pang-aasar nito. Nakatingin lamang ito sa labas ng cafe kung nasaan ang isang mamahaling restaurant sa tapat ng kalsada. Teka, si Daven ba yun? Sino yung kasama niyang babae? Daven? Kasamang babae? Oo, siya nga at may kasama siyang babae. Pinagtataksilan niya ako, friend. Madramang tugon ni Barry. Biglang nanlamig ang mga kamay ko dahil sa narinig. That should be my line, not Barry's. Ay, huwag kang ilusyonada. Hampasin kita ng kaping barako dyan eh. Pairap na tugon ni Sadie. Pinagtataksilan? No, Mindy, wag kang tumingin sa labas, wag kang tumingin. But my body betrayed me. And they're right, he's there with other woman. The woman with him is beautiful, no beyond beautiful, I think. And she have a body that only goddess possess. Napaiwas ako ng tingin habang tumatagal kasi ang pagtitig ko sa babae ay nanliliit ako sa sarili ko. Ano namang laban ko sa ganoong klaseng babae? Halatang may pinag-aralan ito samantalang ako. Ay, may class din ito, yung tipo ng babaeng nararapat sa mga mamahaling restaurant at hindi po pwede sa kung saan saang kainan lang. Pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang mga binti ko. Restroom lang ako. Hindi ko na hinintay ang tugon nila. Agad kong kinuha ang backpack ko at naglakad patungo sa restroom ng cafe. Pagpasok ko sa isang cubicle, nagsimulang tumulo ang mga luha ko. I cried my heart out. Dahan-dahan ako napaupo sa sahig ng restroom na para bang isang kandila na unti-unting natutunaw. Ang sakit, sobrang sakit. Nang mahimasmasan na ako, naghilamos ako para hindi nila mahalatang umiiyak ako. Huminga ako ng malalim bago bumalik sa mesa namin. Ba't ang tagal mo? Tanong agad ni Sadie sa akin pagkaupo ko. Uminom muna ako bago ito sagutin dahil biglang nanuyo ang lalamunan ko. Maraming tao sa restroom. Pagdadahilan ko kahit ako lang mag-isa sa restroom. By the way, familiar sa akin yung babaeng kasama ni Daven. Napakagat ako ng labi dahil sa sinabi ni Sadie. Parang nakita ko na siya kung saan. Hindi ko lang alam kung kailan. Speaking of it, feeling ko rin nakita ko na siya somewhere. Ah, tama. Biglang hinampas ni Barry ang mesa. Ano yun, bakla? Excited namang tanong ni Sadie. Siya yung nasa picture, tama. Yung sa picture, yung rumored first love ni Papa Daven. Tuwang-tuwang sambit nito.
So, it's not rumored anymore. Patango-tangong sambet ni Sadie. I felt uneasy. Naalala ko na rin, yeah, they're right. Yung babaeng kasama ni Daven ay walang iba kundi ang first love niya, si Astrid. Kaya pala biglang bumalik siya sa dati. Naramdaman kong nagbabadya ng tumula ang mga luha ko, kaya napatayo ako. Ayoko makita nila akong umiiyak dahil paniguradong magtatanong sila. Kahit mga kaibigan ko sila, ayoko silang idamay sa problema ko. At higit sa lahat, ayoko mag-aalala sila sa akin. Napatingin silang dalawa sa akin nang bigla akong tumayo. Mauna na ako para masimulan ko na ang mag-research para sa report natin. Pagdadahilan ko, napatango na lang sila. It's already past 7 in the evening. Narito pa rin ako sa gilid ng kalsada naglalakad ng walang patutunguhan. Gusto ko makapag-isip-isip. So what now? Ano nang mangyayari sa akin ngayong bumalik na ang babaeng tunay na mahal na lalaking mahal ko? Kung dati na kaya niya akong baliwalain, ngayon pa kayang bumalik na si Astrid. Feeling ko wala na akong karapatang bumalik sa bahay na iyon. Dahil sa una pa lang ay wala na ako sa tamang posisyon para tumira sa bahay na iyon. Pinahid ko ang mga luha ko gamit ang palad ko. Huminga ako ng malalim at tumingala sa kalangitan. Napangiti ako nang makita kong napakadaming mga bituin pero bigla ring naglaho ang ngiting iyon. Nang napatingin ako sa kalsada sa mga nakahintong sasakyan. Napangiti ako ng mapait at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Great timing. Sa nakikita ko ngayon, masasabi kong bagay na bagay sila. In front of me now is the familiar expensive car. Nakababa ang bintana nito kaya kitang-kita ko kung gaano kasaya ang dalawang taong lula nito. They love each other, tease each other. She clung her arms with his while leaning on his shoulder. They are definitely the sweetest couple I've ever seen before. Seeing a couple like that makes my heart melt, but now it makes my heart breaks into pieces. Because the guy in front on me is my husband with other woman. Nakatingin lang ako sa kanila hanggang sa umandar na ulit yung kotse. Mindy, ikaw nga. Napatingin ako sa tabi ko. Enoch, ikaw pala. Tipid ko siya nginitian. Wait. Nabigla ako nang bigla niyang hinawakan ang magkabila kong balikat at pinaharap ako sa kanya. Napaatras ako nang biglang inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at tinitigan ako. May sore eyes ka ba? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Wala no? Naitulak ko siya ng mahina at agad akong umiwas ng tingin. Siguro namumula na ang mga mata ko sa kakaiyak. Narinig ko ang malakas nitong pagtawa kaya napatingin ako sa kanya. Kulang na lang gumulong siya sa kakatawa. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit maraming babae at binabae ang nagkakagusto sa kanya sa university. Gwapo, matalino, mabait, athletic at bonus na lang na nanggaling ito sa mayamang pamilya. Tumigil ka na nga dyan. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Nagmumukha ka ng baliw dyan. Tumigil ito sa pagtawa at tumayo ng tuwid. Baliw? Ako? Sa gwapo kong to? Sabay nguso nito. I chuckled lightly. So, kapag gwapo hindi nababaliw. Tumango naman ito na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa pagkakaalam ko kasi ako lang ang gwapo dito sa mundo. Bulong nito. Oh? Bigla atang humangin na. Maya't maya biglang bumigat ang balikat ko. So, san mo ko ililibre? Napataas ako ng isang kilay dahil sa tanong niya. Ha? May alam ako masarap na gotohan malapit dito. Libre mo ko ha? Sabay ngiti niya. Nagpatiano na lang ako sa kanya habang nakaakbay siya sa akin. Yeah, I should treat him. Kasi dahil sa kanya nawala sa isip ko ang lahat ng nangyari kanina kahit saglit lang. Sige, tara. I smiled back at him sincerely. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na akong umuwi na. Nang makarating ako sa bahay ay naroon na at naghihintay ang asawa ko. Halatang hinihintay niya ako dahil naroon siya sa sofa at mukhang kanina pa siya naroon. Saan ka galing? Tanong nito sa akin. Kumain lang kami sa lugawan. Aniya. Mariing nakatitig sa kanya ang asawa ay waring tinatansya siya. Gusto mo ba ang lalaking yun? Mahinang tanong niya. Napakunot noo ako at tumingin sa kanya.
Anong pinagsasasabi mo? Inis na sabi ko sa kanya. Nakaramdam na ako ng inis. Alam kong hindi mo na ako mahal, Mindy. Nakita niyang namumula ang mga mata nito. Alam mo kung sino ang mahal ko? At ikaw lang yun. Bakit binabalik mo sa akin ang ginagawa mo? Nagdadahilan ka ba para tuluyang iwan ako? Hindi ba't may Astrid ka na? Hindi ko napigilan ang luhang kanina pa nagbabadya sa aking mga mata. She is nothing, Mindy. Sagot niya. Pinahid ko ang mga luha ko at muli ko siyang nilingon. Nothing? Bakit ganon? Bakit patuloy mo pa rin ako sinasaktan? Tumingala ako upang pigilan ang luhang muling nagbabadya. Sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko. Handa na akong iwan siya at palayain siya. Alam ko, sobra na kitang nasasaktan. Patawarin mo ko. Nagkita kami ni Astrid para maayos na maghiwalay. Umiling ako. Huwag mo na akong utuin. Tama ka, I'm freak. Kaya simula ngayon, pinapalaya na kita. Go for our annulment. Nakita ko ang pagbaha ng lungkot sa mga mata niya. Pero ayokong intindihin dahil ayokong umasa. Tumayo si Daven at lumapit sa akin. Hindi na ngayon. Dahil simula ngayon, itatama ko ang pagkakamali ko. Matagal ko na na-realize na ikaw na ang mahal ko, Mindy. Marahang hinawakan ang mukha ni Mindy. Tila naiiyak si Daven. Tumingin ako sa kanya at nagtatanong ang mga mata ko kung may katotohanan ba ang mga sinabi niya. Let's get married again? Tanong ni Daven sa akin. At heto ang grupo ko para magpadala na naman sa kanya. Hindi ko pa naririnig, Daven. Nakangiting sabi ko. Nagtataka man ay biglang tumawa si Daven bago humalik sa pisngi ko. I love you, Mindy, my wife. Let's get married again? Tanong niya sa akin habang hawak ang mga kamay ko. Oo naman. Lalo ako napaiyak sa sinabi niya sa akin. Isang buwan ang lumipas nang muli kaming magpakasal. At ito na ang bagong simula ng aming masayang pagsasama.